7 taon akong naging alipin na walang sweldo. Isang aninong yumurak sa sariling pangarap para lang maitayo ang trono ng asawa ko. Ngunit ngayong gabi, habang nakikipagtagay siya ng tagumpay kasama ang ibang babae, itinapon nila ako palabas na parang basurang walang halaga sa gitna ng bumabagyong gabi. Tumawa siya at sinabing, ako raw ay isang palamuning walang silbi. Sige lang, Marco. Dahil sa gabing ito, pinatay mo na ang biyangka na marupok at sunod-sunuran. Ang babaeng babangon mula sa putikan ay magiging bangungot na hinding-hindi mo matatakasan. Ngunit bago sumapit ang bukang liwayway, ang tanong ay, kung makakasurvive pa ba ako sa gabing ito? Ni hindi man lang ako binati ni Marco pagpasok niya sa pintuan. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin at ang isang makapal na brown envelope na lumipad at bumagsak sa gitna ng hapagkainan. Tumama ito sa mangkok ng mainit na kare-kare na pinagpuyatan kong lutuin mula pa kaninang madaling araw dahil alam kong paborito niya ito. Natigilan ako. Ang mga kamay kong puno ng hiwa at amoy Zonrox mula sa paglalaban ng kanyang mga suit ay nanginig habang inaabot ang sobre. Pirmahan mo yan, ang malamig na utos ni Marco. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nakapako sa kanyang mamahaling relo. Tila ba ang presensya ko ay isang abalang nag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras. Buntis na si Clarissa. Kailangan na naming magpakasal bago lumaki ang tiyan niya. She deserves to be Mrs. Salcedo more than a maid like you. Parang may kung anong matalim na bagay ang dahan-dahang bumaon sa dibdib ko. Hindi mabilis, kundi dahan-dahan at masakit. Buntis. 7 taon kaming kasal at 7 taon din kaming sinubok ng tadhana na magkaanak, pero wala. Ngayon, sa loob lamang ng ilang buwan niyang panloloko, nagbunga agad ang kanilang kataksilan. Tiningnan ko ang aking mga palad. Magaspang ang mga ito, tila papel de liha sa sobrang kapal ng kalyo. Ito ang mga kamay na nagtapos ng kanyang thesis noong kolehiyo kami. Ito ang mga kamay na nagtago ng kanyang mga resibo para makalusot sa tax. Ito ang mga kamay na nagmasahe sa kanyang paa tuwing umuuwi siyang pagod. At ngayon, sa paningin niya, ang mga kamay na ito ay marumi at walang kwenta. Akmang magsasalita sana ako para magmakaawa, para itanong kung saan ako nagkulang. Ngunit biglang dumagundong ang boses ni Mama Stella mula sa hagdanan. Huwag ka nang mag-inarte dyan, Bianca. Bilisan mo at lumayas ka na. Sigaw ng biyanan ko habang pababa ng hagdan. Hila-hila ang isang itim na garbage babag na naglalaman ng aking mga gamit. Inihagis niya ito sa paanan ko. At huwag kang magkakamaling magdala ng kahit ano. Na-check ko na yung bag mo. Siguradong may ninakaw ka pang alahas ko. Napasinghap ako at napatingin sa kanya ng may pagmamakaawa. Mama, wala po akong kinuha. Kahit piso, wala. Huwag mo akong mamama, ang kapal ng mukha mo. Duro niya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pandidiri. Amoy pawis ka. Dumidikit ang amoy ng kahirapan mo sa mga sofa ko. Mabuti na lang at si Clarissa na ang titira dito. Isang babaeng may breeding, hindi katulad mong galing sa squatter. Hindi ako nakakibo. Ang sakit ay parang lason na kumalat sa buong sistema ko na nagpabigat sa aking dila. Wala akong nagawa kundi yumuko at pulutin ang itim na plastic bag. Ito lang ba ang halaga ng 7 taon? Isang supot ng basura? Itinulak ako ni Marco palabas ng pinto. Ang lakas ng ulan ay agad na bumuhos sa aking katawan na para bang nakikiayon ng langit sa aking paghihinagpis. Ang lamig ay tumagos hanggang sa buto, ngunit mas malamig ang titig ni Marco habang nakatayo siya sa tuyong balkonahe. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking cellphone mula sa bulsa ng aking basang palda. Ang vibration nito ay parang babala ng panibagong sakuna. Sinagot ko ito. Ang aking boses ay nanginginig sa ginaw at takot. Hello? Miss Salcedo, ito po ang St. Luke's Hospital.
Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at nagmamadali. Ang nanay niyo po, si Mrs. Alma, inatake po siya sa puso. Nasa kritikal na kondisyon siya ngayon. Kailangan po nating operahan siya sa loob ng 24 na oras. Please prepare 500,000 pesos for the deposit immediately or else, nabingi ako. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang nanay ko. Ang tanging rason kung bakit ko tiniis ang lahat ng pang-aalipusta sa bahay na ito. Binitawan ko ang bag at tumakbo pabalik sa gate. Kinalampag ko ang bakal na rehas. Ang tunog ng aking mga palad na humahampas sa bakal ay nilamon ng ingay ng ulan. Marco, Marco, parang awa mo na. Sigaw ko, ang boses ko ay paos at basag. Kailangan ko ng pera. Ibalik mo sa akin ang ipon ko. Yung pera ko sa bangko na inilipat ko sa account mo. Nanay ko, Marco. Mamamatay ang nanay ko. Nakita ko si Marco sa bintana. Hawak niya ang isang baso ng wine. Tinitigan niya ako. Walang emosyon, walang awa. Sa likod niya nakita ko si Mama Stella na nakangisi. Binuksan ni Marco ang bintana ng bahagya. Anong pera? Ang kapal mo rin, no? Yun ang bayad mo sa pagpapatira at pagpapakain namin sa'yo ng 7 taon. Consider it payment for your stupidity. Marco, please! Buhay ng nanay ko to! Lumuhod ako sa sementadong kalsada. Ang putik at tubig ulan ay humalo sa aking mga luha. Kahit utang na lang, babayaran kita. Magpapaalila ako sa iyo habang buhay. Iligtas mo lang ang nanay ko. Isinara ni Marco ang kurtina. Ang ilaw sa loob ng bahay ay tila naging mas maliwanag. Isang paraiso na ipinagkait sa akin habang ako ay naiwan sa dilim at lamig ng impyerno. Wala na. Tapos na. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig at halos bumigay sa bigat ng aking katawan. Kinapa ko ang aking bulsa. Isang basang 50 pesos na lang ang natitira. Napatingin ako sa aking paanan. Ang isa kong tsinelas ay natanggal sa pagkakaluhod ko kanina at nalubog sa putik. Yumuko ako at dinampot ito. Gamit ang laylayan ng aking basang damit, dahan-dahan at maingat kong pinunasan ang putik mula sa tsinelas. Kahit basahan na ang tingin nila sa akin, kahit ganito na ako kadungis, aayusin ko pa rin ang sarili ko. Dahil sabi ni inay, kahit mahirap, dapat malinis. Kahit mahirap, dapat may dignidad. Isinuot ko ang tsinelas at tumingala sa madilim na langit. Sa kalayuan, narinig ko ang sirena ng isang ambulansya na papalapit ng papalapit. Ang tunog nito ay hindi pag-asa, kundi isang orasan na nagbibilang ng mga segundong natitira sa buhay ng taong pinakamamahal ko. Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Naglakad ako palayo, bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan ay parang pako na bumabaon sa aking balat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ako pwedeng huminto. Dahil sa sandaling huminto ako, alam kong tuluyan na akong mamamatay. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay tila sumakal sa akin pagpasok ko pa lamang. Ito ang amoy ng pag-asa para sa mayayaman, ngunit amoy ng kamatayan para sa mga katulad kong walang laman ang bulsa. Nakatayo ako sa harap ng salaming dingding ng intensive care unit, pinagmamasdan ng aking ina na nakahiga sa isang makitid na kama. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang manipis na katawan, at ang monitor sa kanyang tabi ay nagpapakita ng mahihinang linya na sumisimbolo sa kanyang pakikipagbuno kay kamatayan. Lumapit sa akin ang doktor. Ang kanyang mukha ay blanko at walang bahid ng emosyon, sanay na sa mga ganitong eksena ng pagmamakaawa. I'm sorry, Mrs. Salcedo, wika niya sa mababang boses. We really need the deposit. Pulisya ito ng ospital. Kung hindi niyo maibibigay ang down payment bago mag-alas 8 ng umaga, mapipilitan kaming ilipat siya sa charity ward ng ibang ospital. At sa kondisyon niya ngayon, baka hindi na siya umabot sa biyahe.
Nais kong lumuhod at halikan ang kanyang sapatos, ngunit alam kong walang magagawa ang pagpapakumbaba kung walang kalakip na salapi. Tumalikod ang doktor at iniwan akong nakatulala sa aking refleksyon sa salamin. Isang babaeng basang-basa, magulo ang buhok, at wasak na wasak. Wala na akong ibang choice. Dahan-dahan kong hinubad ang kaisa-isang alahas na suot ko, ang aking wedding ring. Ito ang simbolo ng aming sumpaan ni Marco sa harap ng damba na 7 taon na ang nakalilipas. Kahit masakit, kahit parang binabaklas ko ang huling piraso ng aking dignidad, kailangan ko itong gawin. Para kay nanay. Tumakbo ako sa pinakamalapit na pawnshop sa labas ng ospital. Ang matandang appraiser ay nagsusuot ng makapal na salamin habang sinusuri ang singsing sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang bawat segundo ng kanyang pagsusuri ay parang taon ng paghihintay para sa akin. Ibinaba niya ang singsing sa salamin ng estante. Ang tunog ng metal na tumama sa salamin ay mahina, ngunit parang kulog sa aking pandinig. Tiningnan niya ako nang may halong awa at pagkadismaya. "Miss, hindi ko matatanggap to." Kumabog ng malakas ang dibdib ko. "Bakit po? Gold yan. Mahal ang bili ng asawa ko dyan. Kahit 10,000 lang, manong, please. Pang-opera lang ng nanay ko." Umiling ang matanda at itinulak pabalik sa akin ang singsing. "Tanso lang to, na pinahiran ng ginto. Fancy jewelry lang. Wala itong halaga." Nanigas ang buong katawan ko. Kinuha ko ang singsing at tinitigan ito. Sa ilalim ng ilaw, nakita ko ang pagtuklap ng gintong pintura at lumitaw ang maitim at pangit na metal sa ilalim. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan na sinundan ng sunod-sunod na hikbi. Tanso. Huwad. Peking ginto. Katulad ng pagmamahal ni Marco. Katulad ng 7 taong pagsisilbi ko. Ang buong akala ko ay may halaga ako sa kanya. Pero isa lang pala akong murang palamuti na madaling kumupas at itapon kapag lumana. Umalis ako sa pawnshop na parang lantang gulay. Sumakay ako sa isang pampasaherong jeepney na siksikan kahit nabasa pa ang aking damit. Ang loob ng sasakyan ay mainit, masikip, at amoy pawis ng mga manggagawang pagod sa maghapong trabaho. Nakipagsiksikan ako sa dulo, yakap-yakap ang sarili. Sa tapat ko ay may nakaupong isang lalaking nakasuot ng mamahaling gray suit. Mukha siyang dayuhan sa mundong ito ng hirap at siksikan. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakatingin sa kawalan. Tila may malalim ding iniisip. Biglang pumreno ng malakas ang jeepney upang umiwas sa isang tumatawid na aso. Dahil sa puwersa, napasubsob ako pasulong. Ang aking basang buhok at maruming damit ay tumama sa kanyang malinis at plantsadong coat. Agad akong napaatras. Nakita ko ang mabilis na reaksyon ng lalaki. Hinawi niya ang kanyang coat at tiningnan ang mantsa ng putik na kumapit dito. Kumuha siya ng panyo at pinunasan ito ng may diin. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagkairita. Sa ibang pagkakataon, baka humingi ako ng paumanhin, pero sa sandaling iyon ang pagod, ang gutom, ang sakit ng pagtataksil, at ang takot para sa buhay ng aking ina ay nagsama-sama at sumabog. "Sorry ha?" Ang matalim kong sabi. Ang boses ko ay nanginginig sa galit na hindi naman talaga para sa kanya. "Did I ruin your precious suit? Pasensya na kung ang dumi ko ay dumikit sa yaman nyo. Alam nyo kayong mayayaman. Akala nyo nabibili nyo ang lahat, pati ang kalsada. Kung nandidiri ka sa mahihirap, bakit hindi ka magtak?" Natigilan ang mga pasahero at napatingin sa amin. Inasahan kong sigawan niya ako pabalik. Inasahan kong ipapahiya niya ako katulad ng ginawa ni Marco. Ngunit hindi siya nagsalita. Itinigil lang ng lalaki, si Ethan, ang pagpunas sa kanyang damit. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin at sinalubong ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa akin. Hindi niya tiningnan ang mantsa sa damit ko o ang putik sa mukha ko. Tinitigan niya ang namumugto kong mga mata.
nakita niya ang isang kaluluwang nasa dulo ng bangin. Ang kanyang titig ay hindi galit, kundi isang malalim at tahimik na pagkilala sa aking pagdurusa. Walang lumabas na masalita sa kanyang bibig. Ibinalik niya ang panyo sa bulsa at tumingin ulit sa bintana. Hinahayaan akong ilabas ang aking puot nang hindi ako pinapatulan. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw dahil ipinaramdam nito sa akin ang aking kawalan ng kontrol. Bumaba ako sa kanto ng aming barangay, hiyang-hiya at pagod na pagod. Naglakad ako papasok sa isang masikip na eskinita patungo sa maliit na kwartong inuupahan ng kaibigan kong nasa probinsya. Ang kwarto ay maliit, madilim, at amoy luma. Walang kama, tanging isang manipis na banig sa sahig. Naupo ako sa sulok at kinuha ang natitirang piraso ng pandesal na binili ko kanina. Matigas na ito at malamig. Mula sa bintana, isang payat na pusa ang pumasok at lumapit sa akin. Meng-iyaw ng mahina habang kinikis-kis ang katawan sa binti ko. Hinati ko ang tinapay at ibinigay ang kalahati sa pusa. Pinanood ko itong kumain ng mabilis dahil sa gutom. Hinaplos ko ang kanyang maruming balahibo. "Buti ka pa, Muning," bulong ko, habang ang mga luha ay muling pumatak sa sahig na semento. "Kahit papaano may balahibo ka para mainitan. Ako, wala na akong kahit ano. Wala ng asawa, wala ng singsing, wala ng dignidad. At bukas, baka wala na rin akong nanay." Biglang yumanig ang pinto ng kwarto dahil sa malalakas na hampas mula sa labas. Ang boses ng may-ari ng paupahan ay tumagos sa manipis na dingding. "Hoy, alam kong nandyan ka. Kung hindi ka magbabayad ng utang ng nanay mo ngayong gabi, ipapabarangay kita. Bubutasin ko tong pinto." Napayakap ako sa aking mga tuhod, tinatakpan ng aking tainga. Ang bawat hampas sa pinto ay parang hampas sa aking puso. Sa gitna ng aking takot, napadako ang tingin ko sa isang nilukot na papel na nahulog mula sa bulsa ko kanina. Isa yung flyer na napulot ko sa ospital. Binuklat ko ito gamit ang nanginginig na kamay. Urgent hiring. Utility staff/janitress. Night shift. Alonso Corporation. Look for HR depth immediately. Janitress. Tagalinis ng inidoro. Tagatapon ng basura. Ito na lang ba ang bagsak ng isang babaeng nagtapos ng business administration na cum laude? Tiningnan ko ulit ang pinto na halos masira na sa lakas ng kalampag ng naniningil. Pagkatapos, inalala ko ang mukha ng nanay ko sa ospital. Pinahid ko ang aking luha at mahigpit na kinuyom ang flyer sa aking palad. Kung kailangan kong lumusong sa putik para mabuhay, gagawin ko. Dahil ang Bianca na may pride ay namatay na kanina. Ang natitira na lang ay ang Bianca na gagawin ang lahat para makaganti sa tadhana. Ang matapang na amoy ng muriatic acid ay humahalo sa lamig ng aircon, lumilikha ng isang nakakasulasok na hangin na sumusugat sa aking lalamunan. Ito na ang aking bagong mundo sa loob ng Alonso Corporation. Wala na ang Bianca na nakaupo sa harap ng laptop at nagbabasa ng stock market trends. Ang natitira na lamang ay si Bianca na nakasuot ng maluwag na asul na uniforme, may hawak na mop at yumuyuko para linisin ang mga bakas ng sapatos ng mga taong mas matagumpay kaysa sa akin. Gabi na at halos wala ng tao sa opisina. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng vacuum cleaner na hinihila ko sa kahabaan ng pasilyo. Bawat paghagod ng mop sa makintab na sahig ay tila pagbura rin sa aking nakaraan, isang pilit na paglilinis sa mantsa ng aking pagkabigo. Masakit ang aking likod at ang mga daliri ko ay namamanhid na sa kakapigan ng basahan, ngunit hindi ko iniinda ang pisikal na pagod. Mas masakit ang mga bulong-bulungan na naririnig ko kanina sa pantry habang nagpapalit ako ng trash bag. 2 empleyadong babae ang nag-uusap habang nagkakape. Hindi nila alintana na nasa likuran lang nila ako. Tila ba ang isang janitress ay walang pandinig o pakiramdam. Did you see the news? Ang bongga ng engagement party ni Marco Salcedo.
At Clarissa sigh. Kinikilig na sabi ng isa. Grabe, perfect couple talaga sila. Balita ko, yung ex-wife daw ni Marco sobrang loser. Walang trabaho, tapos palamunin lang daw. Kaya siguro, iniwan. True, sagot naman ng isa habang naglalagay ng lipstick. I heard from a friend na bobita daw yung girl. Imagine, 7 years, walang ambag. Buti na lang nakawala si Marco. Napahigpit ang hawak ko sa itim na plastic bag noon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanila ang katotohanan na ako ang gumawa ng business proposal na nagpayaman kay Marco. Ako ang nagpupuyat para aralin ang mga kontrata niya. Pero nanatili akong tahimik. Yumuko ako at nagpatuloy sa pagpulot ng kanilang mga kalat. Ang katotohanan ay walang halaga kung wala kang boses sa lipunan. Bumalik ako sa kasalukuyan ng kumalam ang aking sikmura. Ang tunog ng aking gutom ay umalingaw-ngaw sa tahimik na conference room na kailangan kong linisin. Hindi pa ako kumakain simula kahapon. Ang kakarampot na sweldo na in-advance sa akin ay ibinayad ko na agad sa down payment sa ospital at ni piso ay wala akong itinira para sa sarili ko. Habang pinupunasan ko ang mahabang mesa sa conference room, napadako ang tingin ko sa isang styrofoam na naiwan ng mga executives pagkatapos ng kanilang meeting. May kalahating sandwich pa na natira sa loob. Malamig na ito at may kaunting kagat na sa gilid. Tinitigan ko ito. Ang Bianca noon ay hindi kailanman kakain ng tira-tira. Ang Bianca noon ay nagluluto ng beef Wellington at nagbubukas ng mamahaling wine para sa asawa niya. Pero ang Bianca ngayon ay iba na. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Kinuha ko ang sandwich. Lumingon ako sa paligid para siguraduhing walang nakakakita, walang tao. Tanging ang refleksyon ko lang sa salamin ang saksi sa aking pagbagsak. Kumagat ako. Ang lasa ng ham at cheese ay humalo sa alat ng aking mga luha na pumatak sa tinapay, nguya, lunok, iyak. Bawat subo ay pagsagip sa aking buhay at bawat lunok ay paglunok din ng aking pride. Kailangan kong mabuhay, bulong ko sa sarili habang mabilis na inuubos ang pagkain. Para kay nanay, para sa hustisya. Nang matapos akong kumain, itinapon ko ang styrofoam sa basurahan. Sa pagyuko ko, napansin ko ang isang nilukot na papel na itinapon din doon. Kinuha ko ito, akmang isasama sa ibang basura, ngunit nahagip ng mata ko ang mga numero. Isang financial report para sa Project Alpha. Saglit akong natigilan. Ang instinct ko bilang dating utak sa likod ng negosyo ni Marco ay biglang nabuhay. Tiningnan ko ang mga column. May mali. Ang computation sa operating expenses ay hindi tugma sa gross profit. May nawawalang 5 milyong piso sa breakdown. Kung ipapasa ito ng Alonso Corp, malulugi sila o kaya ay makakasuhan ng tax evasion. Sino ang gumawa nito? Isang executive na tamad mag-double check? Tiningnan ko ang paligid. Nasa mesa ang isang pulang ballpen na naiwan. Alam kong hindi ko dapat pakialaman ito. Janitress lang ako. Wala akong karapatang humawak ng papel na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pero ang dugo sa ugat ko ay kumukulo kapag nakakakita ako ng kapabayaan. Ito ang dahilan kung bakit yumaman si Marco. Dahil itinatama ko ang mga mali niya sa dilim. Kinuha ko ang pulang ballpen. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng conference room, sa ibabaw ng makintab na mesa na kakatapos ko lang punasan, nagsulat ako. Binilugan ko ang maling formula. Isinulat ko sa gilid ang tamang computation. Ang aking sulat kamay ay mabilis, matalim, at puno ng gigil. Ito ang letrang 7 taon kong itinago sa likod ng pangalan ng asawa ko. Iniwan ko ang papel sa ibabaw ng mesa, sa tapat ng upuan ng CEO. Isang maliit na paghihimagsik, isang patunay na may utak pa rin ako kahit amoy Clorox ang mga kamay ko. Kinabukasan maaga pa lang ay nagkagulo na sa ika-3 floor. Nasa hallway ako nagwawalis nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos
na nagmamadali patungo sa conference room. Nakita ko ang mga department heads na namumutla at nagbubulungan. Ang tensyon sa hangin ay parang kuryenteng gumagapang sa balat ng lahat. Biglang bumukas ang pinto ng conference room ng malakas. Ang hangin ay humampas sa pasilyo. Lumabas si Ethan Alonzo, ang CEO. Hawak niya ang papel na may mga marka ng pulang tinta. Ang mukha niya ay seryoso, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot na parang isang agilang naghahanap ng biktima. Tumahimik ang buong palapag. Lahat ng empleyado ay yumuko. Takot na mapagbuntunan ng galit ng boss. Who touched this report? Ang boses ni Ethan ay mababa, ngunit may awtoridad na nagpayanig sa katahimikan. Itinaas niya ang papel. Ang pulang tinta ay tila dugo sa puting pahina. Sino ang pumasok sa conference room kagabi at naglakas loob na pakialaman ang confidential documents ko? Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang yakap ang walis tingting. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at malakas sa aking lalamunan. Akala ko ay nakatulong ako. Akala ko ay maitatama ko ang mali. Pero nakalimutan ko, sa mundo ng mga mayayaman, ang pakikialam ng isang mahirap, kahit tama, ay isang krimen. Naglakad si Ethan sa gitna ng pasilyo. Isa-isang tinitingnan ang mga empleyado. Papalapit siya ng papalapit sa pwesto ko. Naamoy ko ang mamahalin niyang pabango na humahalo sa amoy ng aking pawis. Tumigil siya sa tapat ko. Nakita niya ang panginginig ng aking mga kamay na mahigpit na nakahawak sa walis. Tinitigan niya ako at sa pagkakataong ito, hindi ko mabasa kung galit o pagkamangha ang nasa kanyang mga mata. Ikaw ba? Tanong niya habang inilalapit ang papel sa mukha ko. Ikaw ba ang may hawak ng pulang ballpen kagabi? Wala akong boses na maisagot. Sa isip ko, nakikita ko na ang sarili kong tinatanggalan ng trabaho at ang mukha ng nanay ko na naghihintay ng gamot ay lumabo sa aking paningin. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila mas mabigat pa kaysa sa balde ng tubig na bitbit ko. Nakatayo sa harapan ko si Ethan Alonzo, ang CEO ng kumpanya. Hawak ang papel na naging saksi sa aking kapangahasan. Ang kanyang titig ay hindi galit, kundi mapanuri. Tila binabasa niya hindi lang ang mukha ko, kundi pati ang laman ng aking kaluluwa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong tuhod. Kung sisibakin niya ako, tatanggapin ko. Sanay na naman akong itapon. Yes, sir. Ang mahina kong sagot, nakayuko, ngunit hindi nanginginig ang boses. Ako po ang nagsulat niyan. Mali po kasi ang computation sa tax amortization. Kung ipapasa nyo yan sa board, magbabayad ang kumpanya ng penalty na aabot sa 5 milyon. Inasahan ko ang sigaw. Inasahan ko ang panghahamak. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Follow me. Ang maikling utos niya bago tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Iniwan ko ang walis at sumunod sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa makapal na carpet ay tila paghakbang sa isang patibong. Pagpasok sa kanyang opisina, bumungad sa akin ang lamig at amoy ng mamahaling kape at leather. Ito ang mundo kung saan ako nababagay noon, ngunit ngayon ay pakiramdam ko'y isa akong ligaw na hayop na naligaw sa palasyo. Umupo si Ethan sa kanyang swivel chair at inilapag ang papel sa mesa. Ipinagkrus niya ang kanyang mga daliri at tinitigan ako. You're a janitress. Panimula niya. Ang tono ay hindi nagtatanong, kundi nagsasaad ng katotohanan. But you solved the complex accounting error that my Ivy League managers missed. Saan mo natutunan to? Napahigpit ang hawak ko sa laylayan ng aking uniforme. Paano ko sasabihin na ako ang ghost CEO ng kumpanyang kakumpetensya niya? Na ang utak na nagpayaman kay Marco Salcedo ay nasa katawan ng babaeng naglilinis ng inidoro niya? Nag-overwhelm lang po ako. Pagsisinungaling ko
bagaman may halong katotohanan. At nagtapos po ako ng Business Administration, sir, cum laude. Pero hindi po yun mahalaga ngayon dahil kailangan ko ng trabaho. Tumango siya ng marahan, tila tinitimbang ang bawat salita ko. Binuksan niya ang drawer at naglabas ng isang checkbook. Ang tunog ng pagbukas ng drawer ay parang kidlat na gumuhit sa aking pandinig. I need eyes and ears inside this company, Bianca. Diretsahan niyang sabi. Maraming ahas sa kumpanyang ito na gustong pabagsakin ako. Nakita ko kung paano mo nakita ang mali na sadyang itinago ng iba. You have the instinct. Nagsulat siya sa tseke. Ang galaw ng kanyang kamay ay mabilis at desidido. Pinunit niya ito at inilapag sa harap ko. 500,000 pesos, wika niya. Advance salary. Ang trabaho mo ay mananatiling janitress sa umaga para walang makahalata. Pero sa gabi, o kapag walang nakatingin, i-review mo ang lahat ng dokumentong dadaan sa akin. You will be my shadow consultant. Nanlaki ang mata ko. 500,000. Ang eksaktong halaga para sa operasyon ni nanay. Parang sinagot ng langit ang dasal ko sa pamamagitan ng isang estranghero na minsang tinalakan ko sa jeepney. Bakit? Naitanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa bara sa lalamunan. Bakit ka magtitiwala sa isang katulad ko? Sinigawan kita sa jeep. Isa lang akong... Dahil alam ko ang itsura ng taong walang mawawala. Putol niya sa akin. Tumingin siya sa bintana at saglit kong nakita ang isang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Isang sugat na matagal na niyang itinatago. Desperate people are the most dangerous, Bianca. But they are also the most useful. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang alok ng demonyo? Dahan-dahan kong inabot ang tseke. Ang papel ay magaan, ngunit ang bigat ng responsibilidad na kalakip nito ay parang bundok. Tinatanggap ko po, sir. Sagot ko ng buong tatag. Hindi dahil sa desperada ako, kundi dahil alam kong kaya kong ibalik ang bawat sentimo ng tiwalang ito. Pagkalabas ko ng opisina, tumakbo ako agad sa ospital. Ang hangin ay tila mas magaan at ang kulay abo ng syudad ay tila nagkaroon ng kaunting kulay. Pagdating sa cashier, inabot ko ang tseke. Ang tunog ng pagprint ng resibo ay musika sa aking pandinig. Bayad na. Ligtas na si nanay. Pumasok ako sa kwarto niya bago siya dalhin sa operating room. Hinawakan ko ang kanyang kamay na puno ng kulubot at tusok ng karayom. Hinalikan ko ang kanyang noo at sa pagkakataong ito, ang luha na pumatak sa aking pisngi ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Nay, bulong ko sa kanyang natutulog na mukha. Hindi ako walang kwenta. May halaga pa ako. Gagawin ko ang lahat. Magiging anino man o alipin, basta mabuhay ka lang. Ang sandaling iyon ay ang aking golden moment. Ang pakiramdam na may nagawa akong tama sa gitna ng lahat ng kamalian ng buhay ko. Bumalik ako sa Alonso Corp kinahapunan para tapusin ang shift ko. Dala ko sa aking puso ang bagong pag-asa. Ngunit dala ko rin ang bigat ng lihim na kasunduan namin ni Ethan. Habang nagmomop ako sa malawak na lobby, ramdam ko ang pagbabago sa sarili ko. Ang bawat kiskis ng mop sa sahig ay may kasamang plano. Hindi na lang ako naglilinis ng dumi. Naglilinis ako ng landas para sa aking pagbangon. Biglang bumukas ang main door ng building. Ang hangin mula sa labas ay pumasok kasabay ng amoy ng mamahaling leather at pamilyar na pabango. Ang pabangong iniregalo ko kay Marco noong huling anibersaryo namin. Natigilan ako. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at magulo. Mula sa liwanag ng hapon, pumasok ang dalawang figura. Si Marco, nakasuot ng suit na ako pa ang namili, at si Clarissa, na nakakapit sa braso niya na parang linta. Ang tunog ng matutulis na takong ni Clarissa ay umaalingaw sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay tila pagdikdik sa aking pagkatao. Nasa gitna ako ng lobby, wala akong matataguan.
Sinubukan kong tumalikod at magkunwaring abala sa paglilinis, pinipilit na paliitin ang sarili ko para maging invisible. Ngunit huli na. Oh, look honey. Ang matinis at nang iinsultong boses ni Clarissa ay pumuno sa lobby. Huminto sila sa tapat ko. Is that Bianca? Dahan-dahan akong lumingon. Ang mga mata ni Marco ay dumapo sa akin. Mula sa aking gulugulong buhok, pababa sa aking unipormeng may mantsa ng panlinis hanggang sa aking basang sapatos. Ngumisi siya. Isang ngising puno ng kasiyahan at pangmamaliit. Well, wika ni Marco habang tinitingnan ako na parang isang insekto na masarap tapakan. Bagay na bagay sa'yo ang bago mong posisyon, Bianca. Finally, nasa lugar ka na kung saan ka nababagay. Napaatras ako. Ang hawak ko sa mop ay humigpit hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Gusto kong tumakbo, pero parang ipinako ang mga paa ko sa sahig. Ang nakaraan na tinatakasan ko ay narito na at wala akong kalaban-laban. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang lobby. Yakap ang aking mop na tila ito na lamang ang aking sandata laban sa mundo. Sa harapan ko, nakangisi si Marco, ang lalaking minsan kong pinangakuan ng habambuhay, habang si Clarissa ay nakakapit sa kanyang braso na parang isang linta na sumisipsip ng tagumpay na hindi naman kanya. Ang bawat segundong lumilipas ay parang tinik na bumabaon sa aking lalamunan. Pinipigilan akong huminga. You look pathetic. Ang mapang-uyam na komento ni Clarissa habang pinapasadahan ng tingin ang aking asul na uniforme. I told you, Marco, some people are just born to serve. Hindi sumagot si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kasiyahan na nakikita niya akong nasa ibaba. Hawak niya ang isang paper cup ng mainit na kape. Sa isang iglap na tila sinadya ng tadhana o ng kanyang kalupitan. Dumulas ang baso mula sa kanyang kamay. Ang mainit na likido ay tumapon sa makintab na sahig na marmol, lumilikha ng isang maitim at pangit na mantsa sa pagitan namin. Ang ilan sa mga talsik nito ay tumama sa puting sapatos ni Clarissa. Oh my gosh! Maarteng sigaw ni Clarissa, bagaman halata sa kanyang mukha na nasisiyahan siya sa palabas. My shoes! Ang mahal nito. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang utos ay tahimik ngunit malinaw. Itinuro niya ang mantsa sa sahig gamit ang kanyang makintab na sapatos na balat. Linisin mo yan, Bianca. Utos niya. Ang boses ay sapat lang para marinig ng mga empleyadong dumadaan. Tutal, yan naman ang trabaho mo, hindi ba? Ang maglinis ng kalat ng mga taong mas angat sa'yo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang dugo ay umakyat sa aking mukha dahil sa halu-halong hiya at galit. Gusto kong ihagis ang mop. Gusto kong isigaw na ang kumpanyang kinatatayuan niya ngayon ay bunga ng aking mga puyat at sakripisyo. Ngunit naalala ko si nanay sa ospital. Naalala ko ang tseke ni Ethan. Naalala ko na kailangan ko ang trabahong ito para mabuhay. Dahan-dahan na parang nilulunok ko ang bubog, lumuhod ako. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa aking tuhod. Kinuha ko ang basahan mula sa aking bulsa at sinimulang punasan ang kape sa paanan ni Marco. Habang nakayuko ako, naririnig ko ang mahinang paghagik-gik ni Clarissa at ang mga bulungan ng mga empleyadong nakapaligid. Ang bawat hagod ng basahan ay tila pagpunit sa natitira kong dignidad. Make sure it's dry. Dagdag pa ni Marco, tinapik-tapik pa ang kanyang sapatos malapit sa mukha ko. Ayokong madulas ang fiancé ko dahil sa katangahan mo. Akmang pupunasan ko na ang huling mantsa ng may isang pares ng itim na sapatos ang huminto sa aking harapan. Isang anino ang tumakip sa akin mula sa nakakasilaw na ilaw ng chandelier. Ang boses na bumasag sa katahimikan ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Mr. Salcedo, nag-angat ako ng tingin. Si Ethan Alonso, nakatayo siya doon,
Matangkad at tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim abang nakatingin kay Marco. Mr. Alonzo, bati ni Marco. Biglang nagbago ang tono at naging magalang. Inabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay. We were just helping your staff do her job properly. Hindi tinanggap ni Ethan ang kamay ni Marco. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tingin sa akin na nakaluhod sa sahig, marumi, at basang-basa ng kape. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Marco. Sa kumpanyang ito, ang respeto ay hindi nakabase sa posisyon o sa suot na damit. Ang mariing sabi ni Ethan. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may diin. Kung kaya mong tratuhin ng ganito ang isang empleyado sa harap ng maraming tao, paano pa kaya ang mga business partners mo sa likod ng mga saradong pinto? Namutla si Marco. Nawala ang nangisi sa labi ni Clarissa. Cancel the meeting! Utos ni Ethan sa kanyang sekretarya na nasa likuran. I don't do business with people who have poor character. Get out of my building! But Mr. Alonso, this deal is worth millions! Protesta ni Marco. Get out! Putol ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit ang bigat nito ay sapat para mapaatras si Marco. Hiyang-hiya at puno ng galit, hinila ni Marco si Clarissa palabas ng building. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa akin nang may matalim na babala sa kanyang mga mata. Na tila sinasabing hindi pa tayo tapos. Naiwan ako doon, nakaluhod pa rin. Ang mga empleyado ay dahan-dahang nag-alisan, takot sa presensya ng CEO. Inabot ni Ethan ang kanyang kamay sa akin. Tinitigan ko ito. Ang kamay na nagbigay sa akin ng pag-asa kanina. Dahan-dahan kong inabot ang aking nanginginig at maruming kamay. Hinila niya ako patayo ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya nagsalita. Iginiya niya ako papasok sa kanyang private elevator. Nang sumara ang pinto at kaming dalawa na lang ang naiwan sa loob, doon lamang bumigay ang aking tapang. Napahagulgol ako. Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay bumuhos kasabay ng panginginig ng aking mga balikat. Nakakahiya. Ang boss ko, nakikita akong ganito kahina. May inabot siyang panyo sa akin. Isang malinis at puting panyo na amoy mint at mamahaling sabon. I'm sorry, sir. Hikbi ko habang tinatakpan ang mukha ko. Nadumihan ko na naman ang araw niyo. Nakakahiya po. Huwag kang humingi ng tawad sa pagiging tao, Bianca. Ang mahina niyang sagot. Hindi niya ako niyakap o hinawakan. Nanatili siya sa kabilang gilid ng elevator. Binibigyan ako ng espasyo at respeto. Ang tunay na nakakahiya ay ang mga taong kailangang manapak ng iba para lang maramdaman nilang matangkad sila. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang panyo niya. Tiningnan ko siya at sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang sinseridad na hindi ko nakita kay Marco sa loob ng 7 taon. Fix yourself. Wika niya nang bumukas ang elevator sa kanyang floor. May trabaho pa tayo, ang luha natutuyo. Pero ang tagumpay, yan ang pinakamalakas na ganti. Natapos ang araw ko na mabigat ang pakiramdam, ngunit buo ang loob. Ang mga salita ni Ethan ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko habang naglalakad ako pauwi sa madilim na eskinita ng inuupahan kong kwarto. Pagdating ko sa tapat ng pinto, napansin kong bahagyang nakabukas ito. Ang padlock ay sira at nakabitin na lamang sa hamba. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang sumalubong sa akin ay isang magulo at wasak na silid. Ang aking kakarampot na gamit ay nagkalat sa sahig. Ang banig ay ninit-nit. Ang mga damit ko ay tinapakan at sinabuyan ng maitim na pintura. Napasandal ako sa dingding, nanginginig sa takot. Hindi ito gawa ng magnanakaw. Wala naman akong mananakaw. Ito ay gawa ng galit. Sa gitna ng magulong silid, may isang papel na nakadikit sa dingding gamit ang isang kutsilyo. Nilapitan ko ito. Ang aking mga paa ay tila yelo sa lamig.
Ang nakasulat sa papel ay tinta ng babala. Huwag kang magpapahero. Alam namin kung saan ang ospital ng nanay mo. Umalis ka na sa Manila kung gusto mo pang mabuhay siya. Napaupo ako sa sahig, yakap ang sarili sa gitna ng mga nasirang gamit. Ang seguridad na akala ko ay nahanap ko na, biglang naglaho parang bula. Marco, alam kong siya to. Hindi siya titigil hanggat hindi ako tuluyang nadudurog. Tumingin ako sa paligid ng madilim na kwarto. Ang anino ng panganib ay tila gumagapang sa bawat sulok. Wala akong matatakbuhan. Wala akong matataguan. Ang tanging pagpipilian ko na lang ay ang lumaban o ang hayaan silang patayin ang natitirang liwanag sa buhay ko. Kinuha ko ang panyo ni Ethan mula sa aking bulsa. Mahigpit ko itong kinuyom. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila. Pero sa ngayon, kailangan kong siguraduhin na buhay pa ako bukas para lumaban. Ang takot ay isang malamig na kumot na bumabalot sa akin kahit sa gitna ng tirik na araw. Pumasok ako sa Alonzo Corporation kinabukasan na tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang bawat tingin ng mga empleyado, ang bawat bulungan sa pasilyo, ay parang hudyat ng paparating na panganib. Hawak ko ng mahigpit ang strap ng aking lumang bag. Sa loob nito ay ang kutsilyo at ang papel na may banta. Ang mga ebidensya ng aking walang katapusang bangungot. Hindi ako nagpunta sa utility room para magpalit ng uniforme. Dumiretso ako sa opisina ng CEO. Alam kong mapapanganga ang sekretarya ni Ethan, pero wala na akong pakialam. Ang buhay ng nanay ko ang nakataya. Pagpasok ko, naabutan ko si Ethan na nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Nakatanaw sa city skyline. Ang kanyang tindig ay kalmado, ngunit ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat. Walang salitang namutawi sa aming mga labiba. Inilapag ko ang papel na may banta sa kanyang mesa. Ang punit-punit na papel at ang marahas na sulat kamay ay tila isang mantsa sa kanyang malinis at maayos na mundo. Binasa ito ni Ethan. Nakita ko ang paghigpit ng kanyang panga. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Senyales ng isang nagtitimping galit. Hindi siya sumigaw o nagmura. Ang kanyang galit ay tahimik, ngunit mas nakakamatay. Hindi ka nababalik sa lugar na yon, ang mariin niyang sabi habang nilulukot ang papel sa kanyang kamao. Hindi ko hinayaang makapasok ka sa kumpanyang ito para lang hayaang takutin ka ng mga daga sa labas. Wala akong ibang mapupuntahan, sir. Sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig pa rin sa takot. Kahit saan ako magtago, hahanapin nila ako. Hawak nila ang buhay ng nanay ko. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim at seryoso. Kaya nga hindi ka na magtatago. Ang anino ay nawawala kapag tinutukan mo ng matinding ilaw. It's time to stop being a shadow, Bianca. If they want war, we will give them a commander, not a victim. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Ihanda ang sasakyan at tawagan ng stylist. May kailangan tayong sunugin na nakaraan. Dinala ako ni Ethan sa isang eksklusibong salon at butik na pag-aari ng kanyang kaibigan. Wala ring tao doon. Tanging kami lang at ang mga staff na tahimik na naghihintay ng utos. Pinaupo ako sa harap ng malaking salamin. Tinitigan ko ang babaeng nasa refleksyon. Mahaba at buhaghag ang buhok, maputla ang mukha, at ang mga mata ay pagod na pagod. Ang mahabang buhok na ito ang gustong-gusto ni Marco. Sabi niya noon, ang babae ay dapat mahaba ang buhok para mukhang mahinhin at masunurin. 7 taon kong inalagaan ito para sa kanya, kahit nasa gabal ito sa aking pagtatrabaho. Anong gusto mong gawin dito, ma'am? Tanong ng hairstylist habang hinahawakan ang aking buhok. Pumikit ako. Naramdaman ko ang bigat ng 7 taon na nakapatong sa aking ulo. Ang mga alaala ng pagluluto, paglalaba, at paghihintay sa wala. Putulin mo. Ang matatag kong utos. Gusto ko yung maikli, yung walang tinatago, yung hindi na pwedeng hilahin ng kahit sino
kapag gusto nila akong saktan. Ang tunog ng gunting na humihiwa sa aking buhok ay tila musika ng paglaya. Bawat hibla na nahuhulog sa sahig ay tila kapirasong bigat na natatanggal sa aking dibdib. Ang biyangka na martyr wife ay unti-unting nalalagas at ang natitira ay ang biyangka na handang lumaban. Matapos ang ilang oras, humarap ako muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko kilala. Ang kanyang buhok ay bobcat na, matalim ang gupit na nagpapalitaw sa aking panga at leeg. Ang aking mukha ay may bahagyang makeup na nagtatago sa mga peklat ng puyat. Suot ko ang isang tailored cream suit na hapit sa katawan, hindi bastos, kundi makapangyarihan. Ang tela ay malambot at mamahalin, malayong malayo sa magaspang na uniforme ng janitress. Lumapit si Ethan at tumayo sa likuran ko. Tinitigan niya ang refleksyon ko sa salamin. Wala siyang sinabing papuri na mabulaklak. Tumangulang siya, isang pagkilala sa aking bagong pagbabago. Hindi ito costume, Bianca. Wika ni Ethan. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso sa aking likuran. Ito ang uniforme ng pakikidigma. Ang dating Bianca na yumuyuko at humihingi ng tawad ay wala na. Ang babaeng nakikita mo ngayon, siya ang papatay sa negosyo ni Marco Salcedo. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo? Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng amoy ng bagong pabango. Amoy ng tiwala at kapangyarihan. Tinitigan ko ang aking sarili sa huling pagkakataon. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang pinalit nito ay isang malamig na determinasyon. Handa na ako, sagot ko. At sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang boses ko. Pagbalik namin sa Alonso Corp, ang hangin sa lobby ay biglang nagbago. Kung dati ay invisible ako bilang janitress, ngayon ay lahat ng mata ay nakapako sa akin habang naglalakad ako sa tabi ni Ethan. Ang tunog ng aking stiletto sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw ng may ritmo at awtoridad. Nakita ko ang dalawang empleyadang babae na nanglait sa akin sa pantry noon. Nanlaki ang kanilang mga mata at napatigil sila sa pagkakape. Halos malaglag ang kanilang mga panga nang makita nilang binuksan ng guard ang pinto para sa akin. Hindi nila ako nakilala agad, pero naramdaman nila ang pagbabago ng enerhiya. Hindi ako yumuko, hindi ako ngumiti. Tinaas ko ang aking noo at dire-diretsyong naglakad patungo sa private elevator. Ito ang pakiramdam ng may dignidad. Ito ang pakiramdam ng hindi na muling tatapakan. Pagpasok sa boardroom, nandoon na ang lahat ng department heads. Ang usap-usapan ay biglang namatay nang pumasok kami. Everyone? Panimula ni Ethan habang iginigiya ako sa upuan sa kanyang kanan. Ang pwesto ng pangalawang pinakamakapangyarihan sa kwarto. I want you to meet Miss Bianca Salcedo. She is my new executive strategy consultant. Lahat ng desisyon tungkol sa Project Phoenix ay dadaan sa kanya. May mga bulungan ng pagtutol at pagdududa. Isang matandang board member ang nagtaas ng kilay. Salcedo, asawa siya ng kalaban natin, Mr. Alonso. Are you insane? Baka espiya yan. Tumayo ako bago pa man makasagot si Ethan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa at tiningnan sila isa-isa. Ex-wife. Pagtatama ko ng madiin. At dahil ako ang asawa niya ng 7 taon, alam ko kung paano siya huminga, kung paano siya magsinungaling, at kung paano siya mandaya. Alam ko na sa susunod na bidding, para sa Cavite Coastal Project, bababaan niya ang presyo sa pamamagitan ng paggamit ng substandard na semento mula sa supplier niyang si Mr. Go. Iyan ang pattern niya. He sacrifices safety for profit. Natahimik ang buong kwarto. Ang pagdududa sa kanilang mga muka ay napalitan ng pagkabigla at interes. Kung susundin niyo ang plano ko, pagpapatuloy ko, hindi natin siya sasabayan sa pagbaba ng presyo. Hahayaan natin siyang manalo sa bidding at saka nating ilalabas ang ebidensya ng substandard materials niya
bago pa siya makapag-groundbreaking. We will not just beat him, we will bury his reputation. Napangiti ng bahagya si Ethan. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Any more questions? Wala nang sumagot. Ang respeto sa kwartong yon ay hindi ibinigay sa akin ng kusa. Inagaw ko ito gamit ang talim ng aking isipan. Nang matapos ang meeting, naiwan ako sa conference room. Hinaplos ko ang makinis na kahoy ng mesa. Dati, pinupunasan ko lang ito ng basahan habang sila ay nagpupulong. Ngayon, ang boses ko na ang nagdidikta sa daloy ng usapan. Biglang umilaw ang cellphone na ibinigay sa akin ni Ethan kanina. Isang unknown number ang nag-text. Akala ko ay banta na naman ito, kaya't bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit nang buksan ko ang mensahe, iba ang laman nito. Ma'am Bianca, sinilo po ito. Yung dating messenger ni Sir Marco na tinanggal niya dahil matanda na. Nasa akin po ang duplicate ng ledger na pinasusunog niya noon. Gusto ko po kayong tulungan. Alam ko po kung gaano kayo kabait sa akin noon. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang kabutihan pala ay parang binhi. Matagal man bago tumubo, kusa itong namumunga. Sa tamang panahon, may alas na ako. Akmang re-replyan ko na sana si Tatay Nilo nang biglang pumasok ang isa pang tawag. Mula ito sa caretaker ng sementeryo sa probinsya kung saan nakalibing ang tatay ko. Hello? Mang Berto? Bungad ko. Ang boses sa kabilang linya ay hinihingal at punong-puno ng pag-aalala. Naku, Bianca. Diyos ko, buti sumagot ka. May mga tao dito ngayon. Mga tauhan daw ng Primus Development. Binili na daw nila ang lupa ng sementeryo para gawing golf course. Nanlamig ang buong katawan ko. Primus Development. Kumpanya yon ni Marco. Hindi pwede yan. Nauutal kong sagot. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. May titulo ang lupa na yan. Sagrado ang puntod ni tatay. Wala kaming magawa, Bianca. Sigaw ni Mang Berto. At sa background ay naririnig ko ang ugong ng bulldozer na parang dambuhalang halimaw na handang lumamon. Nandito si Sir Marco mismo. Sabi niya ipapabulldoze niya daw lahat, lalo na ang puntod ng tatay mo. Kung hindi ka daw magpapakita sa kanya sa loob ng 1 oras. Nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa carpet ng walang ingay, pero ang epekto nito ay parang bombang sumabog sa aking mundo. Hindi lang ako ang gusto niyang sirain. Gusto niyang hukayin pati ang katahimikan ng mga patay. Gusto niyang ngurakan ang alaala ng tatay ko. Ang taong nagturo sa akin na maging mabuti at mapagkumbaba. Napakuyom ako ng kamao. Ang bagong Bianca ay hindi umiiyak. Ang bagong Bianca ay lumalaban. Pero paano ka lalaban sa demonyong walang sinasanto? Pati ang mga patay. Tumingin ako sa bintana, sa direksyon kung saan papalubog ang araw. Marco, akala mo masusukol mo ako sa takot? Nagkakamali ka. Dahil sa ginawa mong ito, hindi lang digmaan ang ibibigay ko sa'yo. Impyerno ang dadalhin ko sa pintuan mo. Ang takot na nadarama ko kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa sementeryo sa probinsya. Mabilis ang pagpapatakbo ng driver ni Ethan, ngunit para sa akin, tila napakabagal ng pag-ikot ng mundo. Sa tabi ko, tahimik si Ethan na may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso, habang nagbibigay ng utos sa kanyang legal team. Hinawakan ko ang aking tuhod upang pigilan ang panginginig nito. Hindi dahil sa takot kay Marco, kundi dahil sa puot na nagnanais sumabog. Ang puntod ni tatay ang huling sagradong lugar sa buhay ko, at ang tangkaing lapastanganin ito ay isang kasalanang hindi ko mapapatawad. Nang dumating kami sa sementeryo, ang alikabok at usok ng dambuhalang bulldozer ang unang sumalubong sa amin. Ang makina ay umaatungal, handang kumain ng lupa at bato anumang oras. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco kasama ang ilang tauhan. Nakasandal siya sa kanyang sports car, humihit-hit ng sigarilyo habang nakatingin sa lapida
ng aking ama na tila ito ay isang basurang nakaharang sa kanyang daanan. Bumaba ako ng sasakyan bago pa man makapaghintay na pagbuksan ako. Ang tunog ng aking takong sa mabato at maalikabok na lupa ay matatag. Napalingon si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi siya nakahanda sa nakita niya. Wala na ang Bianca na nakasuot ng kupas na duster o uniforme ng janitress. Ang babaeng naglalakad palapit sa kanya ay nakasuot ng mamahaling cream suit, maikli at matalim ang gupit ng buhok, at may bitbit na awtoridad na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 7 taon. Bianca? Sambit niya, halos mahulog ang sigarilyo sa kanyang bibig. Saglit siyang natigilan bago napalitan ng mapang-uyam ng ngisi ang kanyang mukha. Wow! Look at you! Nagbihis ka lang. Akala mo ba kaya mo na akong tapatan? Ang ganda ng costume mo, pero amoy lupa ka pa rin para sa akin. Hindi ako natinag. Tumayo ako sa harap niya, sa pagitan ng bulldozer at ng puntod ni tatay. Itigil mo ang makina, Marco. Ang malamig kong utos. Wala kang karapatang galawin ang lupang ito. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na puno ng pangiinsulto. Binili ko na ang lupang ito, Bianca. Lahat ng nandito, pag-aari ko na. At dahil ayaw mong magpakita sa akin ng maayos, naisip kong baka kailangan mong makita kung paano ko buburahin ang huling alaala ng pamilya mo. Senyasan niya ang operator ng bulldozer. Umusad ang dambuhalang bakal. Ang ngipin nito ay ilang metro na lamang ang layo sa krus ng puntod. Akmang susugod ako nang humarang si Ethan sa harap ko. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang coat, isang court order na nakuha ng kanyang mga abogado habang nasa biyahe kami. Ito ay isang temporary restraining order mula sa Regional Trial Court. Wika ni Ethan, ang boses ay kalmado, ngunit matigas pa sa bakal. Ang lupang ito ay nasa ilalim ng litigation dahil sa questionableng pagbili ng kumpanya mo. At bilang bagong may-ari ng utang ng sementeryong ito, I am freezing all assets. Kapag ginalaw ng bulldozer na yan ang kahit isang damo sa lupang ito, ipapakulong kita at ang buong board of directors mo ngayong araw din. Namutla si Marco. Kinuha niya ang papel at binasa ito. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa galit. Tumingin siya kay Ethan, pagkatapos ay sa akin. You're sleeping with him, aren't you? Asik ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang dinaranas sa harap ng kanyang mga tauhan. Ginamit mo ang katawan mo para makakuha ng tagapagtanggol? Napakababa mo talaga. Sa pagkakataong ito, ako ang lumapit. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang distansya namin ay sapat na para marinig niya ang bawat paghinga ko. Nagkakamali ka, Marco. Bulong ko. Ngunit ang bawat salita ay may diin. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Kailangan ko lang ng armas. At sa susunod na magkita tayo, hindi na sa sementeryo. Sa boardroom na kita, dudurugin. Umalis kami ni Ethan habang naiwan si Marco na sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Pinapahinto ang operasyon dahil sa takot sa dimada. Nailigtas ko si tatay, pero alam kong simula pa lang ito. Kinabukasan, ang tunay na digmaan ay naganap sa loob ng conference room ng Department of Public Works. Ito ang araw ng bidding para sa malaking proyekto ng gobyerno, ang proyektong inaasahan ni Marco para makabawi sa mga lugi niya. Pumasok ako sa kwarto kasama ang team ng Alonso Corp. Nakita ko si Marco sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Kampante siya. Nakangisi. Alam kong sa isip niya, panalo na siya dahil binabaan niya ang presyo ng kanyang bid sa paraang hindi kayang tapatan ng sinuman. Nagsimula ang presentation. Nang turn na ng Primus Development, nagmayabang si Marco tungkol sa kanyang cost-efficient materials. Lahat ng nasa panel ay tumatango. Mukhang hanga sa kanyang proposal. Tumingin sa akin si Ethan, naghihintay ng aking senyas. Tumango ako ng bahagya.
Tumayo ako. Mr. Chairman, ang boses ko ay umalingaw sa tahimik na silid. Before you consider Primus Development's bid, maaari niyo bang tingnan ang page 45 ng kanilang proposal? Specifically, ang supplier ng kanilang bakal. Kumunot ang noo ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Standard supplier yan. Standard? Tanong ko habang naglalakad palapit sa screen. Mr. Go Steelworks has 3 pending cases for supplying substandard steel bars that caused the collapse of a bridge in Cebu last year. Kung pipirmahan niyo ang kontratang ito, kayo ang mananagot kapag gumuho ang building na itatayo niyo. Nagkagulo ang mga panelists. Agad nilang binuklat ang mga dokumento at nagbulungan. Ang mukha ni Marco ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Alam kong alam niya ang tungkol sa kaso, pero umasa siyang hindi ito mapapansin dahil binago na ng supplier ang pangalan ng kumpanya. Pero hindi niya alam na ako ang nag-ayos ng supplier list na yun noon. Kabisado ko ang bawat baho ng negosyo niya. Denied! Deklara ng chairman matapos ang ilang minuto. Primus Development is disqualified due to safety risks. The project goes to Alonso Corporation. Ang tunog ng gavel na humampas sa mesa ay parang musika ng tagumpay. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marco. Tumingin siya sa akin. Hindi na mayabang, kundi may halong takot. Sa wakas, napapagtanto niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawang tagahugas ng pinggan. Ako na ang kanyang berdugo. Pagkatapos ng bidding, dinala ako ni Ethan sa isang maliit na convenience store sa tapat ng building. Bumili siya ng 2 murang kape sa paper cup at inabot ang isa sa akin. Cheers! Wika niya habang itinatama ang kanyang cup sa akin. Natawa ako ng mahina. Isang bilyonaryo, umiinom ng 3-in-1 coffee sa bangketa kasama ko. Akala ko ba champagne ang iniinom ng mga nananalo? Ang champagne ay para sa palabas. Sagot niya at tumingin siya sa akin ng may malambot na ekspresyon. Ang kape ay para sa mga totoong tao. You did good today, Bianca. Ang galing mo. Uminom ako ng mainit na kape. Ang pait at tamis nito ay humalo sa pakiramdam ng tagumpay at ginhawa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng lungsod, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Ito ang aking golden moment. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil may isang taong naniniwala sa akin. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Pag-uwi ko sa bagong kondo na ipinagamit sa akin ng kumpanya para sa aking seguridad, nakatanggap ako ng tawag mula sa private nurse na nagbabantay kay nanay sa ospital. Ma'am Bianca. Ang boses ng nurse ay nanginginig at umiiyak. Patawarin niyo po ako. Saglit lang po akong lumabas para bumili ng tubig. Pagbalik ko po, wala na si Ma'am Alma sa kwarto niya. Nabitawan ko ang susi ng kondo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi ko narinig dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Anong ibig mong sabihing wala na? Halos pabulong kong tanong. Ang lalamunan ko ay nanunuyo. May naiwan pong sulat sa kama niya, ma'am. Patuloy ng nurse. Isang picture po ninyo noong kasal niyo ni Sir Marco. Pero sinunog po ang mukha niyo sa litrato. Napaupo ako sa sahig. Ang tagumpay kanina ay parang bula na naglaho. Akala ko na protektahan ko na ang lahat. Akala ko nanalo na ako. Pero nakalimutan ko kung gaano kadumi maglaro si Clarissa at Marco. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na kwarto, hawak ni Clarissa ang lumang wallet ni Marco. Nakita niya ang isang lumang litrato ni Bianca na nakatago sa pinakasulok nito. Isang litrato noong kolehiyo pa sila, kung saan nakangiti si Bianca ng walang bahid ng sakit. Ang selos ay isang lason na kumain sa sistema ni Clarissa. Kung hindi niya makuha ng buo ang puso ni Marco, sisiguraduhin niyang wawasakin niya ang babaeng laman nito. Nakatitig ako sa kawalan habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang digmaan ay hindi pa tapos.
Kakaumpisa pa lang nito at ngayon, personal na ang labanan. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang pakiramdam ng tagumpay kanina ay tila isang malayong panaginip na pinalitan ng isang malamig at malagkit na bangungot. Napaupo ako sa sahig ng kondo. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ang cellphone. Wala na si nanay. Kinuha nila si nanay. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa aking lalamunan. Ang katahimikan sa marangyang kondo ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay tila may aninong nagmamasid, naghihintay sa aking pagbagsak. Biglang umilaw ang screen ng aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig kong sinagot ito at ang mukha na bumungad sa akin ay ang mukha ng demonyo mismo, si Mama Stella. Nakangisi siya. Ang kanyang mga labi ay pula at mapang-uyam. Sa likuran niya, nakatali sa isang upuan ng aking ina. Ang bibig ni nanay ay may busal na puting tela at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ganda ng bago mong bahay, Bianca. Ang matamis ngunit nakakalasong boses ni Mama Stella. Mukhang masarap ang buhay mo habang ang nag-iisa mong ina ay naghihingalo. Hayop ka. Pakawalan mo ang nanay ko. Sigaw ko. Ang boses ko ay basag at puno ng galit. Tumawa si Mama Stella. Madali lang akong kausap. Gusto ko lang naman ng isang maliit na bagay kapalit ng buhay ng nanay mo. Ibigay mo sa amin ang kompletong blueprint at research data ng Project Phoenix ng Alonso Corp bago mag-alas 5 ng umaga bukas. Kung hindi, ipapadala ko sa iyo ang nanay mo. Kada piraso. Parang sinaksak ang puso ko. Project Phoenix. Ang proyektong ako mismo ang namumuno. Ang proyektong simbolo ng tiwala sa akin ni Ethan. Nasa isang sangangdaan ako ng impyerno. Sa kaliwa, ang katapatan sa taong nagligtas sa akin. Sa kanan, ang buhay ng babaeng nagbigay buhay sa akin. Alin man ang piliin ko, may mamamatay. Ang aking konsensya o ang aking ina. Hindi ko gagawin yan, sagot ko. Pilit na pinatatatag ang sarili. Isumbong ko kayo sa pulis. Ang nangisi ni Mama Stella ay lalong lumawak. Subukan mo. Sa isang tawag ko lang, mahuhulog ang nanay mo sa hagdan. Aksidente, walang ebidensya. Sino ang paniniwalaan ng pulis? Ang isang hamak na dating janitress o ang asawa ng isang kilalang CEO? Bineba niya ang tawag. Naiwan akong tulala. Nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Napasubsob ako sa sahig at umiyak ng umiyak. Ang bawat hikbi ay isang tanong. Bakit? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Pinilit kong tumayo. Pupuntahan ko si Ethan. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Pero bago ko pa man mahanap ang numero niya, muling tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang numerong hindi rin rehistrado. Sinagot ko ito, umaasang si Mama Stella ulit. Ngunit ang boses na narinig ko ay mahina, pamilyar, at nagpapahina sa aking tuhod. Anak? Bianca? Nay? Halos pabulong kong sagot. Ang luha ay muling bumuhos sa aking mga pisngi. Makinig ka, anak. Ang hirap na sabi ni nanay. Halatang itinago niya ang telepono. Huwag. Huwag kang papayag sa gusto nila. Matanda na ako. Nabuhay na ako ng matagal. Ang buhay mo, anak. Nagsisimula pa lang. Huwag mong sisirain ang kinabukasan mo para sa akin. Maging matatag ka. Maging matapang ka. Ipakita mo sa kanila. Biglang naputol ang kanyang salita. Ang narinig ko na lang ay ang marahas na tunog ng palad na dumadapo sa pisngi, na sinundan ng pagbagsak ng telepono at ang sigaw ni Mama Stella sa background. Pagkatapos, katahimikan. Nay! Nay! Sigaw ko sa telepono, ngunit wala nang sumasagot. Doon, sa sandaling iyon, may namatay sa loob ko. Ang Bianca na nag-iisip pa ng tama at mali.
Ang Bianca na may konsensya. Ang natira na lang ay ang anak na handang pumatay para sa kanyang ina. Nagmamadali akong lumabas ng kondo, ngunit sa hallway ay nasalubong ko si Ethan. Mukhang aakyat sana siya para kumustahin ako. Nakita niya ang aking mukha. Basang-basa ng luha, ang aking mga mata ay puno ng isang mapanganib na apoy. Bianca, anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napahagulgol ako sa harap niya. Hindi ako yumakap, ngunit napasandal ako sa dingding para suportahan ang sarili kong nanghihinang katawan. Kinuha nila ang nanay ko. Hikbi ko. Pinipilit nila akong ibigay ang Project Phoenix. Ethan, hindi ko alam ang gagawin ko. Papatayin nila si nanay. Inasahan kong magagalit siya. Inasahan kong sisigawan niya ako. Sasabing traidor ako dahil pinag-iisipan ko ang pagtataksil sa kanya. Inasahan kong iiwan niya ako para protektahan ang kanyang negosyo. Ngunit hindi yun ang ginawa ni Ethan. Lumapit siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita dati. Isang malalim na pag-unawa at pagdamay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Hindi niya ako hinawakan. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay marahang inalis ang ilang hibla ng buhok na dumidikit sa aking basang pisngi. Ang kanyang kilos ay magalang, banayad, at puno ng respeto. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ka pipili sa pagitan ng konsensya mo at ng nanay mo, Bianca. Ang mahinahon, ngunit matatag niyang sabi. Dahil hindi tayo susunod sa gusto nila, gagawa tayo ng sarili nating patakaran. Idinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang security head. I want eyes on every exit of the Salcedo Mansion. I-trace ninyo ang huling tawag na pumasok sa telepono ni Bianca at ihanda ang team. We're getting her mother back tonight. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Magtiwala ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa aking nanlalamig na puso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hallway ng isang gusaling hindi akin, naramdaman ko ang isang golden moment. Hindi ito tungkol sa tagumpay sa negosyo o paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang tao na handang isugal ang lahat para sa'yo. Hindi dahil may utang na loob siya, kundi dahil naniniwala siya sa halaga mo bilang isang tao. Napatingin ako sa aking mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa takot. Ngayon, dahan-dahan ko itong ikinuyom. Handa na ako. Akmang papasok na kami sa elevator nang biglang tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Gusto mong makita ang nanay mo? Mag-isa kang pumunta sa lumang bodega ng Primus sa may Pantalan. Huwag kang magsasama ng pulis o kahit sino. Isang maling galaw. Abo na lang ang matatatanggap mo. Ipinakita ko ang text kay Ethan. Nagkatinginan kami. Alam naming pareho na isa itong patibong. Isang desperadong hakbang para tuluyan akong patahimikin. Huwag kang pupunta, madiing sabi ni Ethan. It's too dangerous. Hayaan mong ang team ko na ang gumalaw. Umiling ako. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng isang determinasyon na hindi matitinag. Hindi, sagot ko. Pupunta ako, pero hindi para sumuko. Pupunta ako para tapusin na ang lahat ng ito. Pero kailangan ko ng pabor mo. Anything. Mabilis niyang sagot. Gawin mong peke ang blueprint ng Project Phoenix, wika ko. Ang bawat salita ay may plano. Lagyan mo ng maling data, maling sukat, maling lahat. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Ibibigay ko sa kanila ang pain na lulunukin nila ng buo. At habang abala sila sa pag-celebrate ng kanilang pekeng tagumpay, doon natin sila kukunin. Nag-aalangan si Ethan. Nakikita ko sa kanyang mga mata
ang takot para sa aking kaligtasan. Bianca? Ethan, please. Pagmamakaawa ko. Ako ang nagsimula nito. Ako rin ang tatapos. Hayaan mong gamitin ko ang utak na minsan nilang ginamit at winasak. Hayaan mong ipakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitirang takot sa katawan. Matagal siyang tumitig sa akin, tila sinusukat ang aking katatagan. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Okay? Pagsang-ayon niya. Gagawin natin ang gusto mo? Pero tandaan mo, Bianca, hindi ka pain. Ikaw ang reyna sa chessboard na ito. At ang reyna, hindi kailanman isinusuko. Pumasok ako sa aking kondo para maghanda. Habang naglalakad ako, alam kong ang gabing ito ang magdidikta ng aking kapalaran. Maaring ito na ang huli kong gabi. Ngunit kung ito man ang katapusan, sisiguraduhin kong isasama ko si Marco at ang buong angkan niya sa impyernong kanilang nilikha. Ang bodega sa pantalan ay amoy kalawang, dagat, at nabubulok na kahoy. Madilim sa loob, tanging ang sinag lamang ng buwan na tumatagos sa mga butas ng yerong bubong ang nagsisilbing ilaw. Ang bawat hakbang ko sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa malawak at walang lamang espasyo. Isang maliit na tunog sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Ang lamig ay hindi lang dahil sa hangin. Nanggagaling ito sa takot na gumagapang sa aking mga buto. Ngunit sa ilalim ng takot na yon ay may isang matigas na determinasyon. Sa gitna ng bodega, nakaupo sa isang silya ang aking ina. Nakatali pa rin siya, ngunit wala nang busal ang kanyang bibig. Sa likuran niya, nakatayo si Marco, si Mama Stella at dalawang malalaking lalaki na mukhang mga gwardya. Dumating ka! Ang mapang-uyam na bati ni Marco na tila hari sa kanyang madilim na kaharian. Akala ko, tatakbuhan mo ang sarili mong ina. Nasaan ang hinihingi mo? Tanong ni Mama Stella, atungalag na atungalag makuha ang kanyang gantimpala. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bag ang isang itim na USB. Ang maliit na bagay na yon ay tila napakabigat sa aking palad. Ito ang pain. Ito ang susi sa kanilang katapusan. Pakawalan niyo muna ang nanay ko. Mariin kong sabi. Nagkatinginan si Marco at ang kanyang ina. Tumawa si Marco. Okay, fine. Gusto kong makita kung paano ka iiyak kapag nakuha mo na ang nanay mo pero wala ka nang babalikan sa Alonzo Corp. Sanyasan niya ang isa sa mga lalaki. Kinalagan nito si nanay. Nanginginig at hirap na hirap. Tumayo si nanay at naglakad palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay parang karayom sa aking puso. Nang malapit na siya sa akin, itinulak siya ni Marco ng malakas. Bumagsak ang aking ina sa maruming sahig. Isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang nag-aapoy na galit ang sumabog sa loob ko. Gusto ko siyang sugurin, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Dahan-dahan kong tinulungang tumayo si nanay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Okay ka lang, Nay? Bulong ko. Tumango lang siya habang umiiyak. Ang drama niyo. Naiinip na sabi ni Marco. Akin na yan. Inihagis ko sa kanya ang USB. Nasalo niya ito na parang isang tropeyo. Agad siyang naupo sa isang mesang may laptop at isinaksak ito. Isang maliit na kompas na naghudyat sa simula ng kanyang katapusan. Let's see. Nakangisi niyang sabi habang binubuksan ang mga files. Project Phoenix, research, financials, nasa akin na ang lahat. Tapos ka na, Bianca. Bukas, pag-aari ko na ang Alonzo Corp. Niyakap ko si nanay. Tapos na nga, Marco. Mahina kong sagot, ngunit sapat na para marinig niya. Tapos ka na. Kumunot ang noo niya. Anong sabi mo? Biglang nag-iba ang itsura ng screen ng kanyang laptop. Mula sa mga dokumento, naging itim ito at isang pulang bungo ang lumitaw sa gitna. Isang virus. Ngunit hindi lang ito basta virus.
Habang nakatitig si Marco sa screen ng may pagkalito, ang virus ay tahimik na kumikilos sa background. Ikinokopya nito ang lahat ng laman ng kanyang hard drive, ang mga iligal na transaksyon, ang mga pekeng dokumento, ang mga ebidensya ng kanyang money laundering, at ipinapadala ito sa iisang email address, ang email ng NBI Cybercrime Division. "What is this?" sigaw ni Marco. Paulit-ulit na pinipindot ang keyboard, ngunit wala nang nangyayari. Mula sa labas, nagsimulang marinig ang papalapit na tunog ng mga sirena. Isang awit ng paghuhukom na gumagapang sa katahimikan ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Mama Stella. "Marco!" Mga pulis. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto sa magkabilang dulo ng bodega at ang liwanag mula sa labas ay humiwas sa kadiliman. Mga anino ng mga pulis na armado ang pumasok, kasama si Ethan at ang kanyang security team. "Marco Salcedo, you are under arrest for kidnapping and corporate espionage." Sigaw ng hepe ng pulisya. Natulala si Marco. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hindi makapaniwala. "Nilinlang mo ako. Hayop ka." Sa gitna ng kaguluhan, habang sinusunggaban ng mga pulis ang kanyang mga tauhan, nakahanap si Marco ng pagkakataon. Itinulak niya ang mesang kinapapatungan ng laptop at tumakbo patungo sa isang maliit na pinto sa likuran. "Marco, huwag mo akong iwan!" sigaw ni Mama Stella habang tinututukan siya ng baril ng pulis. Ngunit hindi lumingon si Marco. Sa huling sandali, mas pinili niyang iligtas ang sarili niya kaysa sa inang kasabwat niya sa lahat ng kasamaan. Nagawa niyang makatakas sa dilim. Hinuli si Mama Stella at ang kanyang mga tauhan. Ako naman ay dahan-dahang inalalayan si Nanay papalabas ng bodega, papalayo sa amoy ng alikabok at pagkatalo, at papalapit sa liwanag ng mga sasakyan ng pulis. Pagkalabas namin, sinalubong kami ni Ethan. May dala siyang makapal na kumot at maingat na ibinalot ito sa aking ina. "Okay na po kayo, Nay," wika niya sa malumanay na boses. Tiningnan ko siya. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isatinig. Tumango lang siya, isang tahimik na pag-unawa na nagsasabing, "Nandito lang ako." Habang isinasakay si Nanay sa ambulansya para matingnan, pinagmasdan ko ang paligid. Ang mga ilaw ng pulis ay kumukutitap sa dilim ng gabi. Ang plano ay nagtagumpay. Ligtas na si Nanay. Ngunit habang tinitingnan ko ang madilim na bahagi ng pantalan kung saan tumakas si Marco, alam kong hindi pa tapos ang laban. Isang sugatang ahas ang pinakawalan namin ngayong gabi. At ang isang sugatang ahas, mas lalo itong nagiging mapanganib at handang manuklaw kahit sino. Lumapit sa akin si Ethan. "He will not get far." "Alam ko," sagot ko. Pero bago siya mahuli, susubukan niyang isama ako sa kanyang pagbagsak. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ako natatakot. Dahil alam kong sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa sa dilim. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Si Nanay ay nasa isang private room na, ligtas at binabantayan, ngunit ang trauma sa kanyang mga mata ay hindi pa nawawala. Ang Primus Development ay bumagsak. Ang pangalan ni Marco Salcedo ay nasa lahat ng balita. Isang pugante, isang manloloko, isang kidnapper. Ang kanyang asawang si Clarissa ay agad na nag-file ng annulment at naglabas ng sariling statement. Itinatakwil ang lahat ng kasalanan ni Marco para iligtas ang sarili at ang pangalan ng kanyang pamilya. Nakamit ko na ang hustisya, ngunit wala pa rin akong kapayapaan. Gabi-gabi, binabangungot ako. Nakikita ko ang anino ni Marco sa bawat madilim na sulok. Alam kong habang malaya pa siya, hindi pa tapos ang laban. Ang isang taong wala nang babalikan ay gagawin ang lahat para isama ka sa kanyang pagbagsak. Isang hapon, habang pauwi kami ni Ethan mula sa isang meeting, biglang umilaw ang aking telepono.
Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan ko ito at ang laman ay isang litrato. Ang litrato ay kuha mula sa isang mataas na gusali. Nakatutok ito sa sasakyan namin. Si Ethan, na nagmamaneho, ay may pulang tuldok sa kanyang dibdib, ang marka ng laser sight ng isang sniper. Sa ilalim ng litrato ay may isang maikling mensahe. Ikaw ang dapat kong patayin, pero mas masarap panoorin kang mabuhay sa isang mundong wala siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang hangin ay biglang naging mabigat sa aking baga. Ethan, bilisan mo! Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot na ngayon ko lang naramdaman ng ganito katindi. It's a trap. Hindi na nagtanong si Ethan. Agad niyang inapakan ang silinyador. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa aming tenga habang humaharurot kami palayo. Ngunit huli na. Mula sa isang eskinita sa aming kanan, isang malaking itim na truck ang biglang lumabas at sumalubong sa amin. Wala itong ilaw. Ang tanging nakikita ko ay ang dambuhalang anino nito na papalapit ng papalapit, parang isang halimaw na handang lumamon sa amin. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang marahas na tunog ng kumakaskas na goma sa aspalto ay pumuno sa hangin habang pilit na iniiwas ni Ethan ang sasakyan. Ngunit wala na kaming pupuntahan. Sa huling segundo bago ang pagbangga, ang tanging naisip ko ay iligtas ang taong nagligtas sa akin. Walang pag-aalinlangan, inihagis ko ang aking katawan sa harap ni Ethan. Niyakap ko siya, ginamit ang sarili kong likod bilang panangga. Ang pagyanig ng sasakyan, ang tunog ng nababasag na salamin, ang biglaang paghinto na naghagis sa amin pasulungo. At pagkatapos, katahimikan, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang amoy ng nasusunog na goma at gasolina ay nangingibabaw sa hangin. May mainit na likido na dumadaloy sa aking noo. Dugo. Bianca, narinig kong bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bianca, are you okay? Sinubukan kong bumangon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa aking likod at braso, ngunit hindi ko ito ininda. Ang mahalaga ay ligtas siya. Okay lang ako. Ikaw? Hinawakan niya ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada nito. May sugat ka sa ulo. Bago pa kami makakilos, napaligiran na kami ng mga security car ni Ethan. Ang driver ng truck ay nahuli habang sinusubukang tumakas. Isang hired goon. At sa cellphone na nito, nakita ang huling tawag na galing kay Marco Salcedo. Nasa ospital kami sa isang private room. Ginagamot ng isang nurse ang aking mga galos, habang si Ethan naman ay binabenda ang kanyang braso na nabalian. Tahimik lang kami. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparato. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Ethan. Binasag ang katahimikan. Alin? Bakit mo ako niyakap? You could have been killed. Tumingin ako sa kanya. Dahil minsan sa buhay ko, gusto kong ako naman ang maging tagapagtanggol. Hindi laging ako ang inililigtas. Pagkatapos noon, wala nang nagsalita. Nang matapos ang nurse, lumapit si Ethan sa akin. Umupo siya sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kamay na minsan ay puno ng kalyo. Ngunit ngayon ay may mga sugat dahil sa pagliligtas sa kanya. Masakit ba? Mahina niyang tanong habang hinahaplos ang aking mga daliri. Ngumiti ako ng mapait. Hindi kasing sakit ng 7 taon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata at sa sandaling iyon, may isang kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pasasalamat o pagkakaibigan. Ito ay isang pag-unawa ng dalawang kaluluwang parehong nasugatan at ngayon ay dahan-dahang naghihilom. Kinabukasan, nahuli si Marco sa isang pantalan habang sinusubukang tumakas papuntang ibang bansa.
Tapos na ang lahat. Makalipas ang 1 linggo, dinalaw ko si Marco sa kulungan. Nakaupo siya sa likod ng isang makapal na salamin, nakasuot ng orange na damit ng preso. Wala na ang yabang sa kanyang muka. Ang natitira na lang ay isang lalaking pagod, talunan at walang-wala. "Bakit ka nandito?" tanong niya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Para pagtawanan ako? Umiling ako. Nandito ako para sa huling pagkakataon. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng lalaking minahal ko ng 7 taon at ang nakikita ko lang ay isang estranghero. Minahal? Kung minahal mo ako, hindi mo sana ginawa 'to. "Minahal kita, Marco," sagot ko, at sa pagsabi ko nito, naramdaman kong tuluyan nang naghilom ang sugat sa puso ko. Minahal kita ng sobra, kaya hindi ko nakita na ang minamahal ko pala ay ang anino lang ng pangarap ko, hindi ikaw. "Paalam, Marco." Tumayo ako at tumalikod. Hindi ko na narinig ang kanyang mga sigaw. Ang nakaraan ay isa na lamang pinto na tuluyan ko nang isinara. Nang gabing iyon, sinundo ako ni Ethan. Hindi niya sinabi kung saan kami pupunta. Nagmaneho lang siya hanggang sa huminto kami sa harap ng isang malaking construction site sa gitna ng Bonifacio Global City. "Anong ginagawa natin dito?" Nagtataka kong tanong. Bumaba siya at pinagbuksan ako ng pinto. Iginiya niya ako sa harap ng isang malaking tarpaulin na nagpapakita ng artist's perspective ng itinatayong gusali. Isang modernong tore na gawa sa salamin at bakal. "Ang ganda," sabi ko. "Bagong headquarters ng Alonso Corp?" Umiling si Ethan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. "This is not my company, Bianca." Wika niya. Ang kanyang boses ay puno mo isang emosyon na ngayon ko lang narinig. "Ito ang kumpanyang itinatayo ko para sa'yo." Ipinakita niya sa akin ang pangalan ng proyekto sa ibaba ng tarpaulin. The Bianca Holdings Tower. Natulala ako. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Tumingin ako sa kanya, naghahanap ng sagot. "Panahon na para magkaroon ka ng sarili mong pangalan, Bianca," sabi niya. "Panahon na para ikaw naman ang magtayo ng sarili mong imperyo. Hindi sa likod ko, kundi sa tabi ko." Nakatayo kami roon, sa gitna ng isang pangarap na unti-unting nabubuo. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang pakiramdam sa loob ko ay mainit at puno ng pag-asa. Ito na ang simula. Ang tunay na simula ng aking bagong buhay. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa pantalan. Ngayon, nakatayo ako sa loob ng aking opisina sa pinakatuktok ng Bianca Holdings Tower. Mula sa salaming dingding, tanaw ko ang buong syudad ng Maynila. Ang mga gusaling dati ay tinitingala ko lang. Ngayon ay kapantay na ng aking paningin. Ang amoy sa loob ng aking opisina ay hindi na amoy ng muriatic acid, kundi amoy ng bagong giling na kape at ang banayad na halimuyak ng mga puting rosas sa aking mesa. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay hindi na anino ng kahit sino. Ako na ang nagbibigay ng anino. Ang intercom sa aking mesa ay nagbigay ng isang mahinang ilaw. "Ma'am Bianca, your mother is on line 1. Ngumiti ako at sinagot ang tawag. "Nay, kamusta po ang mga rosas nyo?" Ang boses ni nanay sa kabilang linya ay masaya at puno ng sigla. "Napakaganda, anak. Namumukadkad na sila. Umuwi ka ng maaga mamaya, ha? Nagluto ako ng paborito mong sinigang." "Opo, Nay. I love you." "I love you too, anak. Mag-iingat ka." Pagkababa ko ng telepono, napatingin ako sa isang litrato sa aking mesa. Si nanay, nakangiti habang dinidiligan ang kanyang hardin sa aming bagong bahay. Malusog na siya. Ang tanging peklat na naiwan sa kanya ay ang alaala. Ngunit kahit iyon ay unti-unti nang naghihilom
Sa ilalim ng init ng araw at pagmamahal, payapa na siya. Si Marco ay nasa loob pa rin ng bilibid, habang buhay, na pagkakakulong ang hatol sa kanya. Hindi ko na siya iniisip. Ang pagpapatawad, para sa akin, ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili ko mula sa galit na minsan ay halos lumamon sa akin. Minsan, habang pauwi ako, natanaw ko si Mama Stella sa isang kanto, sa Quiapo. Naglalako siya ng mga tiket sa loto. Ang kanyang dating makinis na mukha ay kulubot na dahil sa init ng araw. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan na ng kupas na bestida. Tiningnan niya ang sasakyan ko. Hindi niya ako nakilala. Wala nang bahid ng yabang sa kanyang mga mata. Tanging pagod at pagsisisi. Sinabi ko sa driver na magpatuloy. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang naramdaman ko lang ay wala. Isa na lang siyang estranghero. Isang multo ng nakaraan na wala ng kapangyarihang saktan ako. At sa sandaling iyon, alam kong tuluyan na akong malaya. Payapa na ako. Nang papalubog na ang araw, umuwi ako. Naabutan ko si Ethan na naghihintay sa akin sa balkonahe ng aming bahay. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Umupo ako sa tabi niya at sabay naming pinanood ang dahan-dahang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na kailangan ng salita. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa, respeto at isang malalim na pagmamahal na nabuo hindi sa mga matatamis na pangako, kundi sa mga bagyong sabay naming hinarap. Para sa'yo, wika niya, at may inabot siyang isang maliit at mahabang kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, nakalatag sa itim na velvet, ay isang eleganteng fountain pen. Ang katawan nito ay gawa sa perlas, at sa gilid nito ay may nakaukit na pangalan, Bianca. Tumingin ako sa kanya nagtataka. Walang singsing, walang proposal, isang panulat. Ngumiti si Ethan. Ang ngiting iyon na bihira kong makita, ngunit laging nagpapainit sa aking puso. Tapos na ang kabanata ng paghihiganti at paghihirap, sabi niya, habang dahan-dahan niyang inaabot ang aking kamay at ipinapatong dito ang panulat. Panahon na para isulat mo ang susunod na kabanata ng buhay mo. Isang kwento ng tagumpay, pag-asa, at kaligayahan. At gusto kong malaman mo na sa bawat pahinang isusulat mo, nandito lang ako sa tabi mo, nagbabasa at humahanga. Hinawakan ko ng mahigpit ang panulat. Tumingin ako sa papalubog na araw at pagkatapos ay sa lalaking nasa tabi ko. Ang puso ko ay payapa. Ang kaluluwa ko ay buo. Ang kaligayahan pala ay hindi isang destinasyon na kailangan mong hanapin. Ito ay isang hardin na ikaw mismo ang nagtatanim, dinidiligan ng luha, pinapatibay ng sakit. Hanggang sa isang araw, hindi mo namamalayan, namumulaklak na pala ito sa paligid mo. At sa paglubog ng araw na yon, sa tabi ng lalaking nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, alam kong ang aking hardin ay habambuhay ng mamumulaklak.